Sa baryo ng San Isidro, kilala si Aliana Villaseran bilang pinakamagandang dalaga. Maputi, matangkad, laging mabango, at higit sa lahat, magaling mang-akit. Kahit simpleng ngiti lang nito, ay tila nakakahalina na sa sino mang lalaki. Ngunit higit pa ron, may taglay siyang tapang at kapal ng muka na hindi basta-basta. Anak siya ni Kapitan Rodolfo Villaseran, ang pinakamakapangyarihang tao sa baryo. At sa maraming pagkakataon, ang pinakabaluktot din pagdating sa pangangatwiran. Kap, may reklamo na naman po itong si Mang Turing. Nag-aaway na naman daw po kasi ang anak niya at ang manugang niya dahil kay Aliana. Sabi ng tanod isang hapon. Napailing si Kapitan. Si Mang Turing na naman? Alam mo namang siloso yung anak ng matandang yun eh. Kung di gusto ng anak niya na nilalapitan ni Aliana ang asawa nito, bantayan niya yung manugang niya. Huwag akong istorbohin sa mga walang kwentang chismis na yan. Sa labas ng barangay hall, naroroon si Aliana, nakaupo sa tricycle, habang nag-aayos ng buhok. Nakangiti, parang walang nangyari. Sanay na siyang pag-usapan, sanay na rin na pinoprotektahan ng ama. Walang naglalakas loob na kontrahin si Kapitan Rodolfo, dahil siya ang nagbibigay ng trabaho, ng ayuda, ng koneksyon sa mga opisina. Kaya't kahit alam ng lahat ang kalandian ni Aliana, tahimik lang sila. Sa gabi, may mga lalaking dumarating sa bahay nila. Minsan mga pulis, minsan mga empleyado ng munisipyo. Lahat gwapo, lahat nahuhulog sa bitag ni Aliana. Hindi naman ako nangaakit eh. Biro pa ni Aliana, minsan sa mga kaibigan. Sila ang kusang naaakit sa akin. Maganda eh. Isang araw ng tag-init, dumating mula sa Karatig probinsya ang pinsan ni Aliana, si Gian. Isang payat pero guwapong binata, tahimik, at may dala pang isang babae, si Mira, na ipinakilala niyang kasintahan. Dumating sila para magbakasyon sa bayan at pansamantalang tumuloy sa bahay ni Kapitan Rodolfo. Ay Gian, kamusta ka na pinsan? Bakit parang pumogi ka kumpara sa huling beses na nagbakasyon ako sa inyo? Bungad ni Aliana habang lumalapit. Suot ang maikling shorts at manipis na blusa. Ang tagal na nating di nakita ah. At talagang mas gumuwapo ka ngayon. Napansin ni Mira ang titig ni Aliana. Parang may sukat. Parang sinisiyasat siya. Hindi niya gustong magselos dahil pinsan naman yun ng kanyang nobyo. Ito nga pala si Mira. Sabi ni Gian. Nagpasya muna kaming dito magpahinga bago bumalik sa amin. Welcome! Malambing ang boses ni Aliana. Ako na ang bahala sa inyo habang nandito kayo. Kinagabihan, nagkatuwaan silang mag-inuman sa bakuran. Si Kapitan, masaya sa mga bisita, habang si Aliana ay tila masaya rin, pero iba ang dahilan. Panay ang biro kay Gian, panay ang tingin. Ang swerte ni Mira, sabi ni Aliana, habang nagbubuhos ng alak sa baso ni Gian. Kung ako si Gian, siguradong pipili ako ng babaeng marunong magpatawa, hindi yung laging tahimik lang. Ngumiti si Gian, hindi alam kung paano tutugon. Tahimik lang talaga yan si Mira, pero mabait siya. Baka naman gusto mong may kausap na mas masayahin. Malandi niyang tugon. Napatingin si Mira, halatang naiirita. Aliana,
Baka naman sobra na yung alak na nainom mo. Ha? Ako? Hindi ah. Kaya ko to. Sanay ako rito. Sabay ngiti ni Aliana. Tapos ay dahan-dahang dinilaan ng labi habang nakatitig kay Gian. Tahimik ang lahat. Tila na kuryente ang paligid dahil sa tensyong hindi masabi. Makalipas ang ilang araw, sinimulan ni Aliana ang kanyang paglalaro. Tuwing umaga, sinasadya niyang dumaan sa harap ng silid ni Gian na bagong paligo. Ang buhok niya ay basa pa at ang tuwalya ay halos mahulog. Uy Gian, may sabon ka bang extra? Naubos na kasi ang sabon ko para maituloy ko na ang paliligo ko. Walang magawa si Gian, kundi ibigay ang sariling sabon. Humiwas ng tingin, habang si Mira ay nasa kusina. Walang kamalay-malay. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Nawala ng kuryente. Si Gian ay nagpunta sa kusina para kumuha ng tubig. Ngunit nadatnan niya doon si Aliana. Basang-basa ng ulan. Nakatapis lang ng tuwalya. Nasira kasi ang payong ko sabi ni Aliana habang tumutulo ang tubig sa kanyang balikat. Pwede bang makitulog muna sa sofa? Takot kasi ako sa kulog Oo, sige. Sagot ni Gian, nanginginig sa kaba. Diyan ka na lang muna. Ngunit paglipas ng ilang minuto, lumapit si Aliana. Gian, hindi ka ba naaakit sa akin kahit konti lang? Nagulat si Gian. Aliana, tigilan mo yan. May nobya na ako. At higit sa lahat, magpinsan tayo. Pero ako, walang nobyo. Bulong ni Aliana, sabay lapit. At hindi naman masama kung magpinsan tayo. Kung pareho naman nating gusto, di ba? Ang sumunod ay katahimikan. Ang ulan ay parang palakpak ng mga multo sa labas ng bahay. Sa pagitan ng pangamba at tukso, may nangyari sa dalawa. Isang gabing nagtulak kay Gian sa kasalanan. Kinabukasan, tahimik ang bahay. Si Mira ay umiiyak sa may balkonahe habang nag-iimpake. Wala kang karapatang gawin sa akin to, Aliana. Sigaw ni Mira, umiiyak. Pinsan mo siya. Bakit niyo ginawa yun? Ngumiti lang si Aliana. Walang pagsisisi. Hindi ko siya pinilit Pareho namin yung ginusto. Demonyo ka. Alam mo bang mahal ko siya? Di mahalin mo pa rin. Pwede naman yun Lumapit si Gian. Namumutla. Nahihiya. Mira, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Hindi mo lang ako niloko, Gian. Nilapastangan mo rin ang tiwala ng pamilya ko. Sagot ni Mira, bago tuluyang umalis. Naiwan si Gian bagsak ang balikat, habang si Aliana ay tumatawa sa loob ng bahay. Ganyan talaga. Lahat ng lalaki, mahina sa tukso. Sambit pa ni Aliana sa sarili. Pag-uwi ni Mira sa probinsya, agad siyang nagtungo sa bahay ng kanyang lola Andeng, isang matandang albularya na kilala sa buong bayan bilang babaeng nakapunta na sa mundo ng mga engkanto. Lola, umiiyak si Mira. Si Aliana, pinsan niya ang nobyo ko, pero ginulo niya ang relasyon namin. Hindi siya marunong mahiya. May nangyari sa kanilang dalawa. Tahimik lang si Lola Andeng habang nag-aapoy ang tingin. Si Aliana Villaseran, ang anak ng kapitan? Tumango si Mira. Matagal ko nang naririnig ang kabastusan ng batang iyon. Noon pa man, may sumpa na ang mga taong abusado. Kung hindi sila didisiplinahin ng batas, may ibang paraan ang langit
Kinuha ni Lola Andeng ang lumang tapayan. May lamang tubig. At sa ibabaw ay inilagay ang piraso ng pulang tela at itim na kandila. Lola, wag. Baka magkasala ka. Hindi ako gagamit ng masamang kulam, sagot ng matanda. Ang ipapataw ko ay hustisya. Nagsimulang umihip ang hangin sa loob ng bahay, kahit sarado ang mga bintana. Umikot ang apoy ng kandila, at sa tubig ay lumitaw ang anyo ni Aliana. Natutulog, naangiti, walang kamalay-malay. Sa kanyang katawan, dadaan ang sakit ng pag-abuso, hindi bilang kaparusahan ng laman, kundi bilang paalala ng kasalanan, sabi ni Lola Andeng, habang pumipikit at bumibigkas ng orasyon. Makalipas ang 3 araw, nagising si Aliana na may kakaibang pakiramdam. Parang may init sa kanyang tiyan, parang tinutusok ng karayom. Akala niya, simpleng kabag lang. Ma, parang sumasakit yung puson ko. Reklamo niya sa ina. Baka napagod ka lang sa pagpunta sa resort kahapon. Sagot ng kanyang ina. Ngunit pagsapit ng gabi, lumala ang sakit. Nagsimulang manikip ang kanyang katawan. At tuwing iihi siya, ay tila may apoy sa loob. At ang kanyang pinakaiingatang hiyas ay biglang namaga at tumambok ng husto. Napakasakit noon kapag nasasagi o nasasanggi ng telang kanyang suot. Ano ba to? Nanginginig si Aliana. Bakit ganito? Bakit namamaga at tumatambok ang hiyas ko? Sobrang sakit. Pinatawag ng kapitan ng doktor ng bayan, pero wala itong nahanap na dahilan. Normal naman po ang lahat ng test, sabi ng doktor. Wala namang impeksyon, walang lagnat, pero tila may namamagang bahagi sa loob. Hindi ko maipaliwanag. Anong gagawin namin? Galit na tanong ni Kapitan Rodolfo. Magdasal po siguro kayo, Kap. Kasi parang hindi pisikal ang dahilan nito. Mula noon, halos di makatulog si Aliana. Sa tuwing susubukan niyang umidlip, naririnig niya ang boses ng isang matandang babae. Ang katawan mo ay templo ng pagnanasa. Ngayon, ika'y magiging kulungan ng sakit. Nagising siya at napasigaw. Nakita ng ina na nanginginig si Aliana, namumutla at nangingilid ng luha. Ma, tulungan mo ako. Hindi ito ordinaryong sakit at walang magagawa ang mga doktor. Mariing sabi ng albularyo na tinawag ni Kapitan Rodolfo. Matanda rin ito, ngunit hindi taga-baryo nila. May dala itong botelya ng langis, dahon ng sambong, at krus na gawa sa kawayan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng kapitan na naiirita. Kap, may kumukulam sa anak nyo. May taong labis na nasaktan dahil sa kanya. At iyon ang dahilan kung bakit siya pinaparusahan ngayon. Napangiwi si Aliana, nakahiga sa kama, namimilipit sa sakit. Wala akong ginagawang masama. Kung may galit sila sa akin, harapin nila ako. Huwag ganito. Tumingin ang albularyo sa kanya. Minsan, ang hustisya ng langit ay dumarating sa anyo ng kulam. At kung ang kulam ay galing sa dugo ng may kaugnayan sa pamilya, mas mahirap itong labanan. Nagulat si Kapitan Rodolfo. Kaugnayan sa pamilya? Oo, maaaring kaibigan o kasintahan ng pinsan, kamag-anak, o taong may dugong konektado sa inyo. Iyan ang mas matindi
sapagkat ang pagiging immoral ay sadyang mahirap patawarin. Tumahimik si Kapitan. Alam niya agad kung sino ang tinutukoy. Gian? Bulong niya. Hindi, si Mira. Kinabukasan, nagmadaling bumiyahe si Kapitan papunta sa probinsya kung saan nakatira sina Gian at Mira. Galit siya, handang kumprontahin ang sino mang gumamit ng kulam laban sa anak niya. Sa kabilang dulo ng baryo, nakita niya ang maliit na bahay ni Lola Andeng. Sa labas pa lang ay ramdam na ang malamig na simoy. Ang tahimik na paligid na parang may nakabantay na di nakikita. Lumabas si Mira nang marinig ang makina ng sasakyan. "Ang Kapitan," mahinahong bati nito. "Anong sadya niyo rito?" Alam kong may kinalaman ang lola mo sa nangyayari sa anak ko. Sigaw ni Kapitan Rodolfo. Itigil niyo na ang kalokohan niyo kung ayaw niyong mapahamak. Lumabas si Lola Anding. Hawak ang tungkod. Mabagal ang hakbang, pero matalimang mga tingin. Baluktot ka pa rin palang mag-isip, Rodolfo. Katulad ng dati, hindi mo tinuturuan ang anak mo ng tama. Kaya pati siya, naging mapanira na ng buhay. Walang karapatan ng anak mo. O ikaw man, naparusahan si Aliana. Kung may kasalanan siya, kami na ang magdidisiplina. Disiplina? Ilang beses mo nang sinabing disiplina. Pero kailan mo ginawa? Natahimik ang lahat. Lumapit si Lola Anding. Halos magkadikit na sila ng Kapitan. Ang kulam na ito ay hindi galing sa galit. Galing ito sa hustisya. Kapag ang apoy ng kasalanan ay hindi mo pinatay, ang langit na mismo ang huhusga. Banta ba yan, Andeng? Hindi. Paalala. Pagkatapos ay pumasok na si Lola sa bahay. Iniwan silang nanginginig sa bigat ng mga salitang yon. Pag-uwi ni Kapitan, mas lumala ang kalagayan ni Aliana. Ang dating maganda at makinis, ngayon ay namumutla. Hindi makakain at palaging umiiyak sa gabi. Mama, Papa, tulungan niyo ako. Parang may kumikirot sa loob ko eh. Parang may kumakain sa akin. Walang mangyayaring masama sa'yo, sabi ng ama niya. Hawak ang kanyang kamay. Kakausapin ko ulit yung albularyo. May paraan para tanggalin yan. Ngunit nang dumating ang albularyo, umiiling ito. Kap, hindi ko na kayang labanan to. May pader ng dugo na humaharang. Ang marapat ninyong gawin ay humingi ng kapatawaran sa gumawa ng sumpa. Ang ibig mong sabihin, si Mira? At ang matandang gumawa nito. Kung magpapatawad sila, luluwag ang sumpa. Kung hindi, tuluyan siyang mapapahamak. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Aliana, bumaba ang kanyang pride. Hindi na siya ang mapagmalaking babae na nilalapitan ng mga lalaki. Ngayon, siya na ang nakikiusap. Pa, dalhin mo na ako kay Lola Andeng. Kahit anong gusto nila, gagawin ko. Kinabukasan, muli silang bumiyahe. Pagdating nila sa baryo nila Lola Andeng, hindi sila pinapasok agad. Si Mira ang unang lumabas. Hindi ko alam kung mapapatawad kita, Aliana. Malamig nitong wika. Kinuha mo sa akin ang taong mahal ko. Ginulo mo ang relasyon namin. Lumuhod si Aliana. Umiiyak. Mira, nagkamali ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko eh. Akala ko laro lang yun. Pero ngayon, ako na ang nagdurusa dahil sa kamalian ko. Nakita ni Lola Andeng mula sa loob ang tagpong yon.
Dahan-dahan siyang lumabas. Dala ang lumang tapayan. Kung tunay ang pagsisisi mo, humingi ka ng tawad hindi lamang sa amin, kundi pati na rin sa langit. At tanggapin mo ang kapalit ng ginawa mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Aliana, nanginginig. Ang bawat kasalanan ay may kapalit. Hindi mo maibabalik ang oras, pero maaari mong bayaran ng sakripisyo. Kung handa ka, ako ang gagabay. Sa loob ng kubo ni Lola Anding, sinindihan ng 3 kandila. Itim, puti at pula. Ang itim ay para sa kasalanan. Ang puti ay para sa kapatawaran. Ang pula, para sa dugo. Tanda ng buhay at pagdurusa. Paliwanag ng matanda. Pinaupo si Aliana sa harap ng palanggana ng tubig. Inutusan siyang huminga ng malalim at isalaysay lahat ng kasalanan niya nang walang itinatago. Isa-isa niyang binanggit ang mga lalaking pinaglaruan niya, ang mga pamilya niyang sinira, at ang kayabangang hindi niya mapigilan noon. Habang nagsasalita siya, ang tubig sa palanggana ay unti-unting nagdilim. Parang nilalamon ng usok. Hanggang sa sinabi ni Lola Anding, Kung handa ka ng magbago, ilubog mo ang iyong mga kamay sa tubig na to. Dito ka huhugasan. Ginawa ni Aliana, at sa sandaling lumubog ang kanyang kamay, sumigaw siya sa matinding sakit. Parang libo-libong karayom ang tumusok sa kanyang balat. Ngunit hindi siya umatras. Lumuhod siya, umiiyak, at paulit-ulit na binibigkas ang salitang patawad. Pagkatapos ng ilang minuto, tumigil ang sakit. Ang tubig ay naging malinaw. Tahimik si Lola Anding. Tapos na. Ngunit tandaan mo, hindi nito binubura ang lahat. Binibigyan ka lang ng pagkakataon na muling makapagsimula. Makalipas ang 3 araw, unti-unting gumaling si Aliana. Wala ng kirot. Umimpis na rin ang kanyang hiyas na tumambok ng husto dahil sa sumpa. Ngunit kasama ng paggaling ay ang pagkalagas ng dating pagkatao niya. Nawala ang kumpiyansa, ang kayabangan, at ang mapunuksong mga ngiti. Sa unang pagkakataon, naglakad siya sa gitna ng baryo na walang kolorete, walang pabango, at walang yabang. Nakita siya ng mga taong dati iniiwasan siya, ngunit ngayon ay tila naaawa. Makalipas ang ilang linggo, lumapit siya sa simbahan at nagboluntaryo bilang tagalinis. Si Mira naman, na ngayon ay nasa lungsod na, nakatanggap ng liham mula kay Aliana. Walang paligoy-ligoy, walang pagdadahilan, puro paghingi lamang ng tawad. Hindi ko kailangang magalit. Bulong ni Mira matapos basahin. Ang kaparusahan niya ay ang pagkatuto. Samantala, si Kapitan Rodolfo ay nagbitiw sa pwesto. Hindi ko kayang maging leader kung hindi ko kayang ituwid ang sarili kong pamilya. Sabi niya sa mga tao. Mula noon, naging tahimik na ang buhay ng mag-ama. Ngunit gabi-gabi, naririnig ni Aliana sa hangin ng tinig ni Lola Anding. Ang kagandahan ay biyaya na hindi dapat samantalahin. At kapag ginamit mo ito sa kasalanan, ang mismong biyayang yon ang magpaparusa sa iyo. Sa dulo, natutunan ni Aliana na ang kapangyarihang galing sa anyo ay panandalian lamang. Ngunit ang kabutihang galing sa puso ay walang hangganan. At sa bawat gabing dumaraan, habang nakatingin siya sa buwan, hindi na siya ang Alianang mapang-akit, kundi ang Alianang muling ipinanganak
mula sa sariling pagkasira.